Ang kwentong ito ay nangyari sa tunay na buhay. Karanasan ito ng isa sa mga listener natin, si Kuya Uloy. Taong 1994, walang saktong taon, Tarlac. Nang mga panahong ito, kasalukuyang nakatira sila Kuya Uloy sa lugar ng Tarlac. Nakikitira lang sila sa tiyuhin nila. Gawa ng ang mga magulang nila nagtrabaho pareho sa ibang bansa. Sinusustintuhan lang sila ng mga ito para sa mga pangailangan nila. Bilang tatlong magkapatid lang sila noon, sobra-sobra ang nakukuha nilang suporta mula sa kanilang mga magulang. Maging ang tinitirhan nilang bahay, ganon din. Kaya itong magkapatid, hindi naging maganda ang kabataan nila para sa paggamit ng pera. Nagkakating sila sa klase, nag-iinuman, nagbibisyo, bulakbol at sugarol. Wala sobra-sobra kasi ang nakukuhang pera niya. Hindi niya alam kung saan niya gagastusin yon. Dahil nga marami siyang pera, marami din siyang barkada. Tapos, siya ang leader. Linggo-linggo, meron silang tinatambayan na tindahan. Doon kasi sila sa tapat ng tindahan nag-iinuman. Okay lang naman yon sa may-ari. Dahil malakas talagang uminom itong magkaibigan ni Uloy. Tapos maya't maya pa, ang bili nila sa tindahan. Ang maganda pa noon, hindi sila umutang. Kaya pinabayaan na lang sila sa bahay na yon. Hindi naman naghanap ng away paglasing Tamang trip lang. Alam naman natin kung ano ang kasunod ng alak, di ba? Kung hindi naman magsugal, mambabae. Minsan pa nga, droga. Matik, yan ang kasama, di ba? Depende na lang kung ano ang kaya ng budget ninyo. Bilang sakto lang naman ang budget nitong si Kuya Uloy. Wala silang partner ng iniinom nila doon sa mga binabanggit ko. Kaya itong grupo, tamang tawanan lang at trip doon sa iba nilang mga kasama. Tapos kapag nalalasing, doon na lumalabas yung pagkabarumbado nila. Hanggang isang hapon, nagsama-sama silang magbabarkada sa isang bahay ng tropa nila. May birthday kasi, tapos nakapwesto sila sa isang bukas lang na gate. Maliit kasi ang bahay ng tropa nila Walang mapipistuhan ng maayos itong magtropa. Ang sabi ni Kuya Uloy sa kanila, doon na lang sila sa tapat ng tindahan mag-iinuman. Nag-sit up sila doon ng mahabang lamesa para doon sila mag-iinuman. Nagpaalam naman sila sa may-ari at pumayag naman. Nagsimula silang nag-inuman noon. Mga 2:00 pa lang ng hapon. Ang init pa nga noon Panay ang tingin nila sa mga dumadaan. Nang may mapansin itong si Kuya Uloy ng bagong-bagong itsura sa kanila. Babaeng kuba yon. Nawiwirduhan siya kasi yung suot ng babaeng kuba, yung sobrang nipis lang, tapos kulay itim na sobrang nipis na bestida. Ganon ang suot ng babae. Tapos lumang-luma na yon. Tapos butas-butas pa. Pero yung mukha ng babae,
Napakamistisa. Maganda. Tapos makinis din ang kutis nito. Tanong ni Kuya Uloy sa tropa niya. Sino yun? Dahil nga kuba yun. Kakaiba yung paglakad nito. Ang sabi ng isang tropa niya, mga bagong lipat yon. Sa kabilang kanto lang nakatira. Doon sa tinatawag sa kanila na haunted house. Sa kanilang lugar. Doon nakatira yung babae. Natawa itong si Kuya Uloy sa sinabi ng tropa niya. Kasi akala niya nagbibiro lang eh. Pero yung mukha ng tropa niya seryoso. Kinulit niya. Ang sabi niya, ang ganda nung babae ah. Kaya lang kuba. Pero ang sabi niya, baka pwede nilang diskartehan para parausan lang. Ang reaksyon naman ng tropa nitong si Uloy, natatawa ito. Dahil ba't yun pa ang pagdiskitahan niya? Itong si Kuya Uloy naman, kumunot yung kilay niya. Dahilan para mapaseryoso yung tropa niya. Ang sabi nito sa kanya, bahala ka pre, buhay mo naman yan eh. Gawin niya ang gusto niyang gawin. Lumipas pa ang ilang mga oras. Halos lasing na ang lahat niyan. Ayun na, lumalabas na yung pagkatotoong ugali nila. Nag-ingay, nagtawanan, kulitan at nag-asaran. Tapos, naging manyakis na. Itong si Kuya Uloy, lasing na din. Maya-maya pa, dumaan ulit yung babaeng kuba sa harapan nila. Tinawag na ito ni Kuya Uloy. Tandang-tanda pa niya ang banat niya noon. Hoy, kuba, halika nga. Siyempre, natakot yung babae. Lasing siya. Tapos, sabog pa. Para siyang kainin ni Kuya Uloy. Nagmamadali itong naglakad papalayo sa kanila. Tapos, tawa sila ng tawa. Dahil nga iba ang lakad ng kuba na yon. Siyempre, kuba ba naman eh. Pagbalik ng kuba, may nakita silang bit-bit ng babae. Parang bigas yun na nakalagay sa plastic. Siniko ng tropa niya si Kuya Uloy para ituro yung kuba. Paglingon ni Kuya Uloy, hinarang niya yon. Hindi na siya nakapagpigil eh. Tinatanong niya kung saan ito nakatira. Ilan sila dito sa Maynila. Basta, manyakol na manyakol ang dating ni Kuya Uloy noon. Yung babae, natataranta na talaga. Tapos, nauutal-utal pa. Hindi nga niya maintindihan ang sinabi nito eh. Bukod sa utal-utal ito, ibang lingwahe din ang ginagamit nito. Hindi siya sigurado kung Bisaya ba yon o Waray. Si Kuya Uloy nun, para ng baliw. Hinawak-hawakan na niya yung kamay ng babae. Tapos, hinaharang niya sa daan. Kahit kuba kasi yung babae, napakaganda talaga ng mukha nito. Pati yung balakang. Maya-maya pa, may tumapik na sa likuran ni Kuya Uloy. Paglingon niya, matandang babae yun. Nakuba din. Tanong ni Kuya Uloy, "Uy, kuba din? Anong problema mo sa akin, tanda?" Nagsasalita din yung matanda pero hindi niya naintindihan.
Hanggang sa inawat na siya ng mga kasama niya kasi parang upa ka na ni Kuya Uloy. Yung matanda. Kawawa naman yung itsura nun eh. Kapag masapak niya. Nung nasa misa na sila ulit, sumama na yung babaeng kuba doon sa matanda na sumundo nito. Nanatiling nakatitig ito sa kanya habang napapansin ni Kuya Uloy na inangat-angat noon ang mga kamay niya hanggang sa naglalakad na ito papalayo sa kanila. Matapos ang araw na yun, halos araw-araw bago tumungong paaralan itong si Kuya Uloy. Dinadaanan niya yung sinasabing haunted house na tinitirhan ng babae. Hindi niya alam pero pakiramdam niya parang nagkagusto na siya doon. Tapos kapag nakikita niya ito, palagi niyang banat dito ay, "Uy, kuba, ang ganda mo ngayon ah. Saan ka pupunta?" Hindi naman siya pinapansin ng babae. So pakiabang sa part 2 dahil hindi pa nasin sa atin yung kalahati nito. Pasensya na.